How about the Old Testament? Alam niyo po, nung panahon ng mga apostol, wala pang New Testament na nasusulat. Kasi sila ang sumulat ng New Testament. Si Apostle Peter, Apostle Paul, and the rest. So wala pang New Testament. Pero alam niyo kung paano nila binabasa ang Old Testament? Binabasa nila yon at ang pinipicture doon ay si Jesus Christ, ang pinoproclaim. Right now, hindi ganun ang nakikita natin at hindi ganun. Kundi ang na-exalt is yung law. Si Jesus Christ, makikita natin yung dalawang disciple. In Luke chapter 24, verse 25 and 27, He said to them, "How foolish you are, and how slow of heart to believe. All the prophets have spoken." Verse 27, "And beginning with Moses and all the prophets, He explained to them what was said in all the scripture concerning Himself." Si Jesus Christ po mismo, in-explain niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng Old Testament. From beginning with 5 books, which is sulat ni Moses, and all the prophets, ilan na lang po yung natira. And yun po yung tinatawag na books of history na. Yung Chronicles, and then yung iba nandun na rin, yung King. So, in-explain ni Jesus Christ yung sarili niya sa pamamagitan ng Old Testament. Ganun po dapat natin makita ang Old Testament. Si Jesus Christ pa rin ang ine-exalt. Hindi when we read the Old Testament, and then we will use yung mga law doon, and then ipapagawa sa atin ngayon. Hindi po ganun. Dito naman, kay Apostle Paul, ito naman yung kanya, verse 28, chapter 28 ng Acts, verse 23, they arranged to meet Paul on a certain day, and came in even larger numbers to the place where he was staying. From morning till evening, he explained and declared to them the kingdom of God, and tried to convince them about Jesus from the law of Moses, yun yung 5 books, and from the prophets. Dahil nung time na yon, si Apostle Paul, wala pa yung New Testament. Dahil isa siya sa mga pinakamaraming sulat sa New Testament. So wala pang New Testament, hindi katulad natin ngayon. We have the New Testament, and when we share the gospel, sinishare natin si Jesus Christ sa New Testament. Pero si Paul, sinare niya si Jesus Christ in Old Testament. Sa book of the law ni Moses, yung first 5 book, at sa mga sulat ng mga prophets. So ganun po dapat makita natin ang Old Testament. Si Jesus Christ pa rin ang exalt, at hindi yung mga law na tapos na Old Covenant na, ay kukunin natin at ipapagawa sa atin ngayon. Hindi po ganun. Okay? At marami po na makikita natin, napakahalaga po ang Old Testament. Hindi makukumpleto at hindi kumpleto ang Bible without the Old Testament. Napakahalaga niya po. Mas maintindihan natin ngayon ang New Testament through the Old Testament. Mas naging maliwanag at mas maintindihan natin. Because the Old Testament is only the shadow of reality. Ang reality ay si Jesus Christ. At ginawa niya yon in New Covenant. Ang example dito na makikita rin natin, na marami tayong matututunan in Old Testament, sabi sa John 3:14, just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up. Kung paano tinaas yung snake in the desert, yung makatinuka sila ng ahas, at lahat ng titingin dun sa snake ay mabubuhay, ganun din daw ngayon. Kailangan itaas natin si Jesus Christ. At lahat ng titingin at tatanggap kay Jesus Christ ay maliligtas. Bakit hinalimbawa o tinulad si Jesus Christ doon sa snake? Kung paano tinaas yung snake nilagay sa tungkod. At si Jesus Christ ay napako on the cross. Bakit tinulad si Jesus Christ sa snake? Which is
para nga pangit na itulad si Jesus Christ sa snake. Okay? Kasi makikita po natin sa Genesis chapter 3, verse 14, ang snake ay kinurse. At tayong mga nagkasala, we are under curse. But in Galatians chapter 3, verse 13, Jesus by becoming a curse for us. So, si Jesus Christ kung bakit snake, sa picture ng isang curse. At nandoon siya dahil sa atin. Ganun po natin tignan ang New Testament, ang Old Testament. Katulad rin ng kay Abraham at kay Isaac. Bakit inutusan ni God na i-offer ni Abraham si Isaac? Alam naman ni God na tao yun. Ganun ba si God? Nagpapa-offer ng tao? Pero kung ating itong isinishare, makikita natin sa sinasabi natin, kita mo si Abraham, binigay niya yung best niya, at yun yung Isaac niya, ibinigay niya. So ano yung Isaac natin na dapat din natin i-offer kay God? So nakikita na parang ang mas more na ine-exalt natin rito is yung ating, yung sa tao, yung kanyang gagawin na i-offer. Pero I really believe si Jesus Christ ang dapat ma-exalt. Dahil nung i-offer na ni Abraham si Isaac, hininto ni God. At ang sabi ni God, ngayon alam ko na kung gaano mo ako kamahal. Dahil yung mahal mo na anak mo ay kaya mong i-offer sa akin. It is a picture na si Abraham, makikita natin si God yun. At si God, si Abraham, ibinigay niya yung kanyang anak para i-offer. Si God, ibinigay niya yung kanyang anak na si Jesus. Ngayon, alam na natin kung gaano tayo kamahal ni God. Dahil hindi niya tinago o i-withhold yung kanyang anak. Kundi willing siyang i-offer at i-sacrifice para sa atin. Right now, we know that God love us so much. And napakarami pa. Like kay David and kay Jonathan, isa na picture of covenant na hindi pinabayaan ni David yung angkan ni Jonathan because of their covenant. And right now, dahil sa covenant ni God sa atin through Jesus Christ, hindi tayo papabayaan. Hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Hindi niya kakalimutan ang kanyang covenant sa atin. Alam din natin yung istorya ni Ruth at si Boaz. At alam natin si Jesus Christ, siya yung ating Redeemer. Kinsman Redeemer. And ganun po ang Old Testament. Hayaan po natin lagi si Jesus Christ ang ma-exalt. So maraming salamat po and grace be with us.